Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na thriller horror na Pinamagatang. Nagsisimula ang pelikula sa lugar ng Hawkins, isang mapayapang bayan sa Amerika noong panahong dekada 80. Merong energy lab na pilit binuksan at dahil mahigpit ang pagkasara ng pinto, at isang mananaliksik ang biglang tumakbo palabas na may takot sa mukha. Kumukurap-kurap ang mga ilaw sa pasilyo sa likuran niya, na parang may papalapit. Habang papasok siya sa elevator, narinig niya ang isang kakaibang ingay at tumingin pa itaas. Doon niya nakita ang isang halimao sa ibabaw ng elevator, na nilamon siya ng buo. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa isang lugar kung saan apat na bata, sina Mike, Dustin, Lucas, at Will, ay naglalaro ng tabletop game sa basement. Buong siglang nagro-roleplay si Mike, habang sina Dustin at Lucas ay sumisigaw kay Will na mag-cast ng fireball o defense spell. Sa kasamaang palad, gumulong ang dice mula sa mesa at napunta sa isang sulok. Dumating ang ina ni Mike at pinayuhan silang umuwi, kaya nagmamadali nilang tinapos ang laro nang hindi nalalaman ang resulta. Sa daan pa uwi, nagkarera sina Dustin at Will gamit ang kanilang bisikleta. Todo padyak si Will at mabilis na naiwan si Dustin. Sa pagtatangkang mag-shortcut, pumasok si Will sa ipinagbabawal na bahagi ng research lab at doon niya nakaharap ang isang halimaw na humarang sa kanyang daraanan. Sa matinding takot, bumangga siya sa kagubatan at dali-daling tumakbo pa uwi. Walang tao sa bahay at walang sumasagot sa telepono. Habang papalapit ang halimaw sa pinto, kusa itong bumukas. Sa takot, nagtago si Will sa bodega, kinuha ang shotgun, nilagyan ng bala at itinutok ito sa pintuan. Ngunit hindi lumitaw ang halimaw. Sa halip, lumiwanag ng husto ang mga bombilya sa loob ng bodega, at maya-maya ay parehong naglaho si Will at ang halimaw na parang bula. Kinabukasan, nakita ni Joyce, ina ni Will, na walang laman ang kama ng anak at inakalang nagpalipas ito ng gabi sa bahay ni Mike. Nang tumawag siya, nalaman niyang umuwi si Will kagabi. Napagtanto niyang maaaring nawawala ang anak, kaya agad siyang nagtungo sa istasyon ng pulis upang i-report ito. Sa kasaysayan, ang pinakamalalaking kaso sa maliit na bayang ito ay mga nawawalang pusa at aso lamang, kaya inakala ni Sheriff Hopper na baka nag-cutting classes lang si Will o bumisita sa kanyang ama. Hiwalay na kasi ang mga magulang ni Will at hiwalay na nakatira. Ngunit iginiit ni Joyce ang kanyang pangamba, kaya't napilitan si Hopper na magsimula ng investigasyon. Ang mga kaibigan ni Will, ang tatlong bata mula sa basement, ay sabay na pumasok sa paaralan at nagulat nang wala si Will. Nagtaka sila kung bakit hindi ito dumating at kung mahihirapan kaya ang bully sa paaralan kung naroon si Will. Nabigong makontak ng guro ang mga magulang ni Will at pagkatapos ng klase, ipinakita sa kanila ang bagong billing walkie-talkie set na kayang magpadala ng signal sa malayong distansya. Habang tuwang-tuwa pa sila rito, dumating si Sheriff Hopper upang kausapin sila. Matatag nilang sinabi na pauwi na si Will mula sa masukal na kagubatan at ibinigay pa nila ang tiyak na lokasyon. Nagboluntaryo pa silang tumulong sa paghahanap. Dahil sa kanilang kasigasigan, inutusan sila ni Hopper na umuwi at mahigpit na ipinagbawal ang anumang sariling investigasyon. Nagpatuloy ang mga pulis sa paghahanap at dinala sila sa makapal na kagubatan, kung saan tanging ang bisikleta ni Will, isang kayamanang kahit sugatan ay iuwi pa rin ng may-ari, ang natagpuan nila. Ang pag-iwan ni Will sa kanyang bisikleta ay nagpapahiwatig na may kinaharap siyang panganib na hindi niya nakayanan. Ibinalik ni Hopper ang bisikleta kay Joyce at inakalang maaaring nakabalik na sa bahay ang anak nito. Maingat nilang sinuri ang paligid at narinig nila ang aso ng pamilya na tahol ng tahol sa direksyon ng bodega sa likod bahay. Inakala ni Joyce na nagugutom lang ang aso kaya agad niya itong inalis. Pumasok si Hopper sa bodega na maihalong pagdududa, ngunit walang tao sa loob. Gayunman, nakarinig siya ng mahinang paghinga sa isang sulok, ngunit wala siyang nakita ng lapitan. Nakumbinsi siyang may nangyari kay Will, kaya agad siyang nagtipon ng mga boluntaryo at nag-organisa ng search party. Samantala, sa Energy Lab, isang grupo ng mga nakasuot ng suit ang nakikipagkamay sa isang matandang lalaki, si Eve Brenner. Ang pinuno ng lab pumasok sila sa quarantine zone, nagsuot ng protective gear, at nagtungo sa elevator kung saan napatay ang mananaliksik kagabi. Kumukurap pa rin ang mga ilaw sa pasilyo at malabo na ang hangin dahil sa mga dumi. May mga bakas ng sunog sa mga dingding na nababalutan ng makapal at gumagalaw na tila laman ng katawan.
Sa pinakaloob na silid, may mas malaking masa ng laman na pumalit sa dating konkretong pader. Parang buhay ito, marahang humihinga at umuungol na parang dambuhalang hayop. Gayunman, hindi ito pinansin ni Eve Brenner. Sa halip, tinanong niya ang kanyang mga tauhan tungkol sa kinaroroonan ng isang batang babae. Lumipat ang kamera sa isang eksenang nagpapakita ng batang babaeng walang sapin sa paa, kalbo ang ulo, at suot ang hospital gown. Siya ang hinahanap ni Eve Brenner. Nakatayo siya sa harap ng burger joint at pasimpleng pumasok sa kusina habang hindi nakatingin ang may-ari. Kumuha siya ng ilang fries mula sa mesa at mabilis na isinubo, halatang gutom na gutom. Nakita ng may-ari ang maruruming damit ng bata at inakalang tumakas ito mula sa abusadong tahanan. Panandalian niya itong pinatuloy, binigyan ng pagkain at matutuluyan at sinubukang alamin ang pagkakakilanlan nito. Noong una, hindi pinapansin ng batang babae ang may-ari hanggang sa inalok siya nito ng pagkain at napansin ang tatoo sa kanyang pulso na may nakasulat na bilang 11. Sa wakas ay inamin niya na ang pangalan niya ay 11, ngunit hindi pa rin niya isiniwalat ang kahit ano tungkol sa kanyang mga magulang. Wala nang nagawa ang may-ari kundi tawagan ang tanggapan ng social welfare. Sa sandaling iyon, umingit ang lumang bentilador sa harap habang umiikot ito pabalik-balik. Mas nakakainis pa ang tunog kaysa sa ingay ng pagkasira. Gayunman, sa ilalim ng titig ng dalaga, bigla itong huminto. Nagpatuloy siyang kumain na parang walang nangyari. Kinagabihan, pumasok sa kagubatan ang grupo ng mga naglalakad upang maghanap ng mga tao. Habang nag-iimbestiga, sinabi ni Hopper sa isang guro na mayroon din siyang anak na babae na mahilig din sa pag-aaral tungkol sa kalawakan. Na-excite ang guro at iminungkahing isama ito sa kanyang klase. Ipinaliwanag ni Hopper na nakatira ang anak niya, kasama ang ina nito sa lungsod, na para bang sinasabi niyang hindi kailangang mag-alala ang guro. Gayunman, may isang taong nagsabi sa guro kalaunan na namatay na ang anak ni Hopper ilang taon na ang nakalipas. Marahil ito ang dahilan kung bakit ganoon na lamang siya kaseryoso sa kasong pagkawala. Habang abala ang mga matatanda, hindi rin nagpapabaya ang tatlong bata. Kinontak ni Mike sina Lucas at Dustin gamit ang walkie-talkie at napagpasyahan nilang maghanap ng mga tao sa kagubatan. Habang palabas ng bahay si Mike, nakita niya ang isang lalaking sumisilip sa bintana ng kanyang kapatid na babae. Ito ang nobyo nito, si Steve, at dahil hindi magkasundo si Mike at ang kapatid niya, umalis siya nang hindi lumilingon. Samantala, sarado na ang burger joint para sa gabi. Naghanda ang may-ari ng strawberry ice cream para kay Eleven. Naiiba ang takbo ng isip ni Eleven kumpara sa iba, at sa sandaling iyon, natutunan niyang umiti. Biglang may kumatok sa pinto. Pinuntahan ito ng may-ari at sinabi kay Eleven na manatili sa kusina. Nang buksan niya ang pinto, tumambad sa kanya ang isang babaeng nagsasabing mula siya sa Social Welfare Office. Magiliw niya itong pinapasok, ngunit sa susunod na sandali ay binaril siya sa ulo. Lumalabas na ipinadala siya ng laboratorio. Si Eve Brenner, nasabik na mahuli si Eleven, ay matagal nang minomonitor ang mga komunikasyon sa bayan. Nang makita ni Eleven na lumalala ang sitwasyon, agad siyang tumakas sa likurang pinto, ngunit dalawang armadong lalaki ang humarang sa kanya. Pagsapit ni Eve Brenner, nakabulagta na ang mga lalaki at wala na si Eleven. Sa labas, nagtipon ang madidilim na ulap at kumulog, hudyat ng paparating na bagyo. Sa bahay, nakatanggap si Joyce ng tawag sa telepono. Narinig niya ang paputol-putol na hikbi at mababang ungol ng isang halimaw sa kabilang linya. Kahit walang nagsasalita, kumbinsido siyang ang tumatawag ay ang bunsong anak niyang si Will. Sa kasamaang palad, hindi na niya natanong ang kalagayan nito dahil biglang nagkaroon ng sobrang boltahe at nasunog ang telepono. Sinubukan ni Jonathan, ang nakatatandang kapatid, na tumawag pabalik ngunit walang sumagot. Kasabay nito, nakarating na rin sa masukal na kagubatan ang tatlong bata. Tinawag nila si Will sa gitna ng ulan ngunit matagal na walang tugon. Iminungkahi ni Dustin na bumalik na sila dahil baka kung magpatuloy pa sila ay malagay sila sa kapahamakan gaya ni Will. Inakala ng dalawa na natatakot na si Dustin kaya sinabihan siya ni Mike na tumahimik. Hindi dahil naiinis sila kay Dustin, kundi dahil may narinig silang paparating mula sa kailaliman ng gubat. Dahil sa takot, sabay-sabay silang lumingon at itinutok ang kanilang mga flashlight sa pinanggalingan ng tunog. Doon nila nakita si Eleven, basang-basa at kagagaling lang sa pagtakas mula sa burger joint.
Dinala siya ni Mike pauwi at pinatuloy sa basement kung saan sila karaniwang naglalaro. Manatiling alerto si Eleven at hindi nagsasalita kahit anong tanong ng tatlong bata. Mabait na inalok siya ni Mike ng malinis na damit, ngunit biglang tinaas ni Eleven ang palda niya sa harap nila. Nabigla ang mga batang lalaki at mabilis na tumalikod. Dinala siya ni Mike sa banyo at papasara na ng pinto nang pigilan siya ni Eleven. Ayaw nitong makulong sa masikip na lugar, kaya iniwang bahagyang nakabukas ni Mike ang pinto. Pagkatapos, kinausap niya ang mga kaibigan tungkol sa sitwasyon. Akala nila ay nakatakas si Eleven mula sa mental hospital at gusto nila itong isauli agad. Ngunit sinabi ni Mike na masama ang panahon sa labas, kaya iminungkahi niyang patuluyin muna ito ng isang gabi at ipaubaya na sa mga matatanda kinabukasan. Maya-maya, naghanda si Mike ng pansamantalang higaan gamit ang kanyang sleeping bag. Unti-unting bumaba ang pagbabantay ni Eleven. Nang tanungin siya ni Mike kung ano ang pangalan niya, ipinakita niya ang braso niyang may tatoo at itinuro ang sarili niya. Bago matulog, natutunan pa ni Eleven na bumati ng good night tulad ni Mike. Kinabukasan, naghanda si Mike ng dagdag na waffles at inilagay ito sa isang bag para kay Eleven. Nilantakan niya ang sariling almusal, kaya tinawag siyang kadiri ng kapatid niyang si Nancy. Gumanti si Mike at tinanong kung kumusta ang anatomy lesson nito kagabi, na maihalong biro tungkol sa paglabas nila ng nobyo niyang si Steve. Hindi nakasagot si Nancy. Pagkatapos, bumaba si Mike sa basement upang puntahan si Eleven at iminungkahi na lumabas ito at magpanggap na nawawala upang matulungan ng kanyang mga magulang. Sa ganitong paraan, may lalapit na taga-social service sa bahay nila. Tumanggi agad si Eleven at gumawa ng senyas na parang baril gamit ang kamay na nagpapahiwatig na may humahabol sa kanya. Dahil sa takot na baka may mamamatay tao, hindi pumasok si Mike sa paaralan upang manatili sa bahay kasama si Eleven at ibinahagi ang ilang kwento ng kanyang mga nakaraang karanasan. Labis na namangha si Eleven sa lahat at nang makita ang isang group photo, itinuro niya si Will na nawawala. Agad na tinanong ni Mike kung nakita na ba niya ito dati, ngunit sa mismong sandaling iyon ay dumating ang ina niya mula sa pamimili, kaya't napilitan siyang itago si Eleven sa loob ng aparador ng kanyang silid. Nangako siyang babalik agad at kahit kinakabahan, gumapang si Eleven papasok. Ang maliit na espasyo ay nagpapaalala sa kanya noong ikinukulong siya ni E.C. Brenner bilang parusa tuwing nagkakamali siya. Pagbalik ni Mike matapos harapin ang kanyang ina, nadatnan niya si Eleven na nakayakap sa sarili sa loob ng aparador, umiiyak ng walang magawa. Sa kabilang bahagi ng bayan, maagang dumating si Sheriff Hopper sa bahay ni Joyce. Ipinaalam niya na buong magdamag nang naghanap ang grupo, ngunit wala silang natagpuan. Gayunman, hindi siya naroon upang maghatid ng masamang balita, kundi upang pag-usapan ang tawag na natanggap ni Joyce kagabi. Naniniwala si Hopper na isa itong biro, dahil kumalat na sa balita ang pagkawala ni Will at may mga taong nag-enjoy mang-asar at magdulot ng sakit sa iba. Ipinilit ni Joyce na hindi niya maaaring mapagkamalan ang boses ng anak niya, at tinanong si Hopper kung kaya rin ba niyang mapagkamalan ang boses ng sariling anak. Nakiusap siya na maintindihan siya nito. Naunawaan ni Sheriff Hopper ang nararamdaman ni Joyce at nagpa siya na huwag sumuko sa paghahanap. Plano niyang puntahan ang dating asawa ni Joyce upang mangalap ng impormasyon. Nagboluntaryo si Jonathan, ang nakatatandang anak ni Joyce, na siya na lamang ang kakausap sa kanilang ama, ngunit tumanggi si Hopper at sinabihang manatili na lang siya sa bahay upang alalayan ang kanilang inang labis ng emosyonal. Hindi ito sinunod ni Jonathan at umalis din patungong lungsod upang hanapin ang kanilang ama. Pag-alis ni Hopper, pinatugtog niya ang rock music sa sasakyan na nagpapaalala sa kanya kung paano sila ni Will ay nakakatakas sa realidad sa pamamagitan ng pakikinig sa tapes tuwing nag-aaway ang kanilang mga magulang tungkol sa diborsyo. Pagdating sa lungsod, mabilis na natunto ni Jonathan ang bahay ng kanilang ama, ngunit wala ring bakas si Will doon. Ang iresponsabling ama ay walang pakialam at sinabing nasabi na niya sa mga pulis na hindi dumaan sa kanya si Will, at marahil ay naliligaw lang ito kung saan. Pati si Joyce ay pinuna pa nito, dahilan ng mainit na pagtatalo ng mag-ama na nauwi sa hindi magandang paghihiwalay. Samantala, patuloy si Joyce sa walang tigil na paghahanap sa anak. Naniniwala siyang tatawag ulit si Will, kaya bumili siya ng bagong telepono sa supermarket. Dahil gipit at wala ng ipon, humingi siya ng 2 linggong advance sa sahod sa kanyang amo.
Pumayag naman ito dahil 10 taon na siyang nagtatrabaho roon. Pag-uwi niya, agad niyang ikinabit ang bagong telepono at naghintay ng may kaba, natatakot na baka mamiss niya ang tawag ng anak. Sa oras na iyon, patuloy pa ring naghahanap sa labas ang grupo para kay Will. Nakatanggap si Sheriff Hopper ng ulat na nagpakamatay umano ang may-ari ng burger joint. Ang sunod-sunod na pagkawala at pagpapakamatay sa tahimik na bayang ito ay nagbunsod sa mga kasamahan ni Hopper na biruin siya kung pakiramdam ba niya ay parang bumalik siya sa malaking lungsod. Bilang pulis, nanatiling seryoso si Hopper dahil noong nasa lungsod siya, mga estranghero lang ang mga biktima, ngunit ngayon, mga kakilala at kaibigan na. Nakausap niya ang isa sa mga regular na customer ng burger joint na nagsabing may plano pa sanang mangisda ang may-ari sa susunod na linggo at wala naman itong kaaway, maliban lang sa ilang dating nobya. Ipinagdiinan ng customer na imposibleng magpakamatay ang isang taong masigla at mahilig sa buhay. Ang huling beses daw niyang nakita ang may-ari ay noong tanghalian ng nakaraang araw, may kasamang batang babae. Ito si Eleven, nakagagaling lang sa pagtaka sa mga humahabol sa kanya. Ngunit inakala ni Hopper na si Will iyon, kaya ipinakita niya ang litrato upang makumpirma, subalit hindi makapagbigay ng malinaw na sagot ang customer dahil hindi niya gaanong napansin ang itsura ng bata. Ayaw sumuko ni Hopper sa posibleng lead na ito, kaya dinala niya ang grupo ng mga tagapaghahanap sa paligid ng burger joint. Nang gabing iyon, nakakita sila ng mga piraso ng damit malapit sa bungad ng imburnal at sinundan ang lagusan ng tubig, hanggang matuklasan nilang ang dulo nito ay tumatagos papunta sa misteryosong energy lab sa kabilang panig ng bayan. Pagkatapos ng school, pumunta sina Lucas at Dustin sa bahay ni Mike. Pagpasok nila, natuklasan nilang hindi pa umaalis si Eleven at lumipat pa sa master bedroom. Sinumbatan siya ng dalawa, lalo na si Lucas na emosyonal dahil hindi raw siya sumunod sa plano. Mabilis namang ipinaliwanag ni Mike na kilala raw ng babae ang kaibigan nilang si Will, na nawawala sa gubat at lumitaw daw siya roon habang sinasabing may masamang taong humahabol sa kanya. Naniniwala silang hindi iyon aksidente at maaaring ang mga taong humahabol sa kanya ay sila ring kumuha kay Will. Sa tingin ni Lucas, hindi malinaw ang isip ni Mike at iginiit niyang sabihin na lang sa mga matatanda ang tungkol kay Eleven. Pero pagkabukas niya ng pinto ng kwarto, kusa itong sumara. Napalingon sila at nakita si Eleven na dumudugo ang ilong, sa kanila napagtantong may kakaibang kapangyarihan ito. Natakot ang dalawa at nanatili na lang sa bahay ni Mike para maghapunan. Pagbaba ni Eleven, curious niyang hinawakan at tiningnan ang lahat ng bagay. Para hindi mahuli ng mga magulang ni Mike, nagkagulo ang tatlo, natapon ang gatas at kumalabog ang mesa, kaya naging awkward ang eksena. Sinamantala ni Eleven ang pagkakataon para magtago sa basement. Dinalhan siya ni Mike ng pagkain at humingi ng paumanhin si Lucas, na nagsabing gusto lang niyang mahanap ang kaibigan nila. Nalito si Eleven at inosenteng nagtanong kung ano ang kaibigan. Ipinaliwanag ni Mike na ang kaibigan ay taong gagawin mo ang lahat para sa kanya, tumutupad sa pangako, at nagsasabi ng totoo. Gusto ni Eleven maging kaibigan nila, kaya tinalikod niya ang board game para ipakita ang piyesa ni Will at inilagay ang Demogorgon sa harap nito, senyales na nagtatago siya rito. Nagtaka ang tatlo, ngunit sa bandang huli, nalaman nilang ang tinalikod na board ay sumisimbolo sa mundong tinatawag na upside down. Samantala, buong araw na naghihintay si Joy sa tabi ng telepono, at nang tumunog ito, narinig niya si Will na tumatawag. Pero biglang naputol ang tawag at nasunog ang telepono. Nagkikislapan ang mga ilaw sa bahay, at tumugtog ang paboritong rock music ni Will mula sa kanyang kwarto. Pagbukas ni Joyce ng pinto, wala siyang nakita, pero lumiwanag ng husto ang isang ilawan bago tuluyang namatay ang lahat ng ilaw. Lumitaw ang hugis ng halimaw sa pader, kaya dali-daling tumakbo palabas si Joy sa takot. Gusto na sana niyang umalis, pero narinig niyang tumutugtog ulit ang musika mula sa loob, parang may gustong makipag-usap sa kanya. Sa huli, nanaig ang pagmamahal niya sa anak kaya bumalik siya sa bahay. Kasabay nito, pumunta si Nancy sa party ng nobyo niyang si Steve nang hindi nagpapaalam sa mga magulang. Karaniwan siyang masunurin at ngayon lang gumawa ng ganito, kaya isinama niya ang matalik niyang kaibigan para may kasama. Pinipigilan siya ng kaibigan dahil alam na niya ang intensyon ni Steve, pero dahil bulag sa pag-ibig, hindi siya nakinig. Napilitan ang kaibigan na sumama bilang third wheel. Samantala, pumunta si Jonathan sa gubat para kumuha ng litrato sa mga lugar na pinuntahan ni Will.
Narinig niyang may sumisigaw at nakita sina Nancy at ang mga kaibigan nitong naglalaro. Nasugatan ang kaibigan ni Nancy habang nagbubukas ng bote, kaya pumunta ito sa banyo. Sinamantala ni Steve ang pagkakataon para kalagkarin si Nancy sa pool at magharutan. Kalaunan, nag-isa sila at naging masyadong malapit sa isa't isa. Habang pinapanood sila ni Jonathan, kinuhanan niya ng litrato ang eksena. Nakita rin niya ang kaibigan ni Nancy na mag-isa sa gilid ng pool at ang dugo nito ay tumulo sa tubig. Biglang kumislap ang mga ilaw at lumitaw ang bibig ng halimaw sa likod niya. Sa isang iglap, nawala ang kaibigan ni Nancy. Sa kasamaang palad, nakayuko si Jonathan sa kamera at hindi nakita ang nangyari. Hinila ng halimaw ang babae papunta sa madilim na mundo na puno ng lumulutang na alikabok at madulas na laman sa lupa. Isang nilalang na walang mukha at kulubot ang mga braso at binti ang nakatayo sa likod niya. Sa takot, sinubukan niyang umakyat pero mabilis siyang hinila pabalik ng halimaw. Magdamag na magkasama sina Nancy at Steve hanggang madaling araw. Pagkatapos, nagmamadali silang nagbihis pero hindi makita ni Nancy ang kaibigan niya sa labas. Wala nang oras para maghanap kaya umuwi na siya. Nang tanungin siya ng ina kung saan niya nakuha ang suot na jacket, sinabi niyang kay Steve iyon, pero nagsinungaling na kaklase lang daw niya ito. Kinaumagahan, nagising si Jonathan sa tawag ng ina, akala niya bumalik na si Will. Agad siyang tumakbo, pero ang ina lang niya ang naroon, nakapalibot sa mga ilaw at tila nakikipag-usap sa sarili. Sinusubukan nitong kausapin si Will tulad ng ginawa niya kagabi. Biglang kumurap ang isang bombilya, pero inisip ni Jonathan na problema lang sa kuryente. Binanggit ni Joyce ang kakaibang nangyayari sa mga pader, pero inakala ni Jonathan na guni-guni lang ito at pinayuhan siyang magpahinga. Hindi naniwala si Joyce at nang wala ang anak, kinuha niya ang mga Christmas lights para takpan ang buong bahay. Kinapos siya kaya pumunta sa supermarket at bumili ng maraming ilaw, saka nilagyan ng dekorasyon ang mga dingding at kisam. Dumating ang ina ni Mike kasama ang bunsong kapatid niya para makipag-usap kay Joyce. Naiinip ang bata at napansin na biglang umilaw ang mga ilaw sa hallway. Sinundan niya ito papunta sa kwarto ni Will, kung saan kumikislap ang desk lamp at tila may halimaw na lumalabas mula sa pader. Nang puntahan ng dalawang matatanda, bumalik sa normal ang pader. Tinatanong ni Joyce ang bata kung may nakita siya, at nagulat si Mike's mom sa galit ni Joyce dahil sa pagbisita. Naiinis si Joyce dahil nawalan siya ng pagkakataong makausap ang anak, kaya pinaalis niya ang mga bisita. Samantala, matapos pumayag si Eleven na tumulong, nagplano agad ang tatlo na maglakbay sa gubat. Nagdala si Lucas ng mga kagamitan, samantalang si Dustin ay pagkain lang. Alam nilang si Eleven ang tunay na lakas nila, kaya nagdala sila ng maraming pagkain para sa enerhiya. Gusto ni Dustin na ipakita ulit ni Eleven ang kapangyarihan niya at inilagay ang spaceship model sa harap nito, pero hindi ito lumipad. Pinilit sila ng ina ni Mike na pumasok sa school, kaya binigyan ni Mike si Eleven ng wristwatch at nagkasundo silang magkita sa Powerline Tower ng alas 3:15 ng hapon. Pag-alis ng lahat, pinalutang ni Eleven ang spaceship. Naalala niyang sinanay siya sa laboratorio, kung saan minsan niyang ginamit ang isip para baliin ang lata ng soda, pero dahil sa sobrang gamit ng utak, dumudugo ang ilong niya tuwing gumagamit ng telekinesis. Pagdating ni Nancy sa school, napansin niyang wala ang kaibigan niya. Tinawagan niya ang bahay nito, pero hindi rin ito umuwi kagabi. Habang kumakain kasama ang nobyo, tinanong niya ang mga kasama tungkol sa party, pero walang pakialam ang mga ito at abala pa rin sa pinagdaanan nila kagabi. Lalong nag-alala si Nancy. Nakita siya ni Jonathan pero nagpatuloy lang ito sa paglalakad. Pumunta siya sa darkroom para i-develop ang mga litrato. Habang nakasabit ang mga ito, may babaeng nakakita, isa sa mga tagasunod ni Steve. Sinabi nito kay Steve na kinuhanan siya ni Jonathan ng litrato. Kinuha ni Steve ang mga litrato, pinunit at sinira pa ang kamera ni Jonathan. Galit si Jonathan pero hindi nakapalag. Pinulot ni Nancy ang mga litrato at nakita roon ang larawan ng kaibigan niya. Samantala, pumunta si Sheriff Hopper at ang team niya sa Energy Lab para mag-imbestiga. Pinigilan sila ng mga gwardiya, pero nagpumilit si Hopper. Sinabi niyang kailangan lang nilang tingnan sa loob ng 10 minuto bilang bahagi ng investigasyon. Pumayag ang manager at pinakita ang surveillance footage, pero natapos agad ito sa wala pang 1 minuto.
Napansin ni Hopper na walang ulan sa video, kahit bumagyo noong gabing nawala ang bata. Alam niyang may nilihim sila. Pumunta sila sa library para maghanap ng lumang balita tungkol sa laboratorio. Doon nila natuklasang sangkot ito sa mga eksperimento ng CIA tungkol sa kontrol ng isipan. May isang babaeng nagsabing dinukot ng lab ang anak niya, na siya pa lang si Eleven. Kalaunan, idineklara ang babae na may diferensya sa pag-iisip. Tinutupad ni Eleven ang pangako niya kay Mike at naghihintay sa powerline tower. May pusang galit na humihis sa kanya at naalala niya ang pusa sa lab noon. Pinapapatay sa kanya ni E.C. Brenner ang pusa gamit ang isip, pero tumanggi siya. Ipinasok siya sa maliit na silid bilang parusa, ngunit nilabanan niya ang mga bantay gamit ang telekinesis. Pinuri siya ni E.C. Brenner, pero puno ng takot si Eleven sa alaala. Dumating sina Mike at ang dalawang kaibigan, at sabay-sabay silang nagbisikleta papuntang gubat. Tinuro ni Eleven ang pilat sa baba ni Mike at tinanong ito. Una, nagsinungaling si Mike at sinabing nadapa siya. Pinayuhan siya ni Eleven tungkol sa katapatan sa kaibigan, kaya inamin ni Mike ang totoo, na tinulak siya ng bully habang namumulot ng bato, kaya nagkaroon siya ng pilat. Ayaw lang niyang isipin ni Eleven na mahina siya. Habang naghahanap ng nawawalang si Will ang grupo ng mga bata, naghahanap din si Nancy ng kaibigan niya. Natagpuan niya ang sasakyan nito, pero walang tao. Pumunta siya sa bahay ni Steve, pero walang tao sa pool. May narinig siyang kakaibang tunog mula sa gubat at nang pumasok siya, nakita niyang sandali ang halimaw. Sa takot, tumakbo siya. Hindi siya sinaktan ng halimaw dahil may iba itong target. Kumikislap ulit ang mga ilaw sa bahay ni Will at alam ng ina niyang sinusubukan nitong makipag-ugnayan. Niyakap niya ang ilaw at tinanong kung siya nga ito. Gumamit siya ng tanong-sagot, isang kislap ay, dalawang kislap ay hindi. Sinabi ni Will na buhay siya pero nasa panganib. Dahil hindi sapat ang o hindi, isinulat ni Joyce ang 26 na titik ng alpabeto sa pader at ginamit ang mga ilaw bilang sagot. Nabuo ang mensaheng T I'm right here. Rinyan! Biglang kumislap-kislap ang lahat ng ilaw at lumitaw ang halimaw mula sa pader. Sumigaw si Joyce at tumakbo palabas ng bahay. Pagdating ng tatlong bata sa bahay ni Will, hindi nila makita ang nangyayari sa loob. Ipinilit ni Eleven na naroon si Will, pero hindi naniwala ang dalawa. Habang nagtatalo sila, dumaan ang mga pulis at ambulansya. Mula sa malayo, inakala nilang nakita si Will at sinundan ang mga ito papunta sa quarry. Nandoon na si Hopper nang hilahin ng pulis ang bangkay ng isang bata. Akala ni na Mike at mga kaibigan na si Will iyon. Sinubukang aluin ni Eleven si Mike, pero tinabig siya nito. Sinabi ni Mike na nagsinungaling si Eleven dahil ipinangako nitong matatagpuan nilang buhay si Will. Umalis si Mike sakay ng bisikleta. Naiwan si Eleven na walang magawa at tila nagwakas ang kanilang pagkakaibigan. Samantala, tumatakbo si Joyce palabas ng bahay at sinalubong ni Jonathan. Nang marinig ni Hopper ang nangyari, agad siyang pumunta sa bahay. Wala nang bakas ng sira sa pader. Sinabi niya kay Joyce na natagpuan nila ang katawan ni Will, ngunit hindi siya makapaniwala. Iginiit niyang buhay pa rin ang anak niya at tinatakot lang ng halimaw. Walang naniwala sa kanya. Naalala ni Hopper nang mawala ang anak niya noon, pareho silang nagkaroon ng mga guni-guni. Sinabihan niya si Joyce na puntahan ang morgue kinabukasan para makita ang bangkay at harapin ang katotohanan. Magdamag na nagbantay si Joyce, hawak ang palakol, pero hindi muling lumitaw ang halimaw. Kinaumagahan, pumunta silang mag-ina sa morgue. Habang naghihintay si Hopper, nalaman niyang ang coroner ng bayan ay pinauwi at taga-estado ang gumawa ng autopsy. Duda siya dahil kung nalunod lang ang bata, hindi na kailangang makialam ang estado. Pinakita sa kanila ang bangkay sa loob ng salamin. Kamukha ni Will, pero naalala ni Joyce ang birthmark ng anak. Nang makita niya ito, tumanggi siyang pirmahan ang papeles at umalis agad. Hinabol siya ni Jonathan, sinasabing tanggapin na ang katotohanan, pero iginiit ni Joyce na buhay pa si Will. Samantala, bumalik si Eleven sa bahay ni Mike at in-adjust ang radio. Dumating si Mike at sinabihan siyang umalis muna. Hindi nagsalita si Eleven at biglang narinig nila ang boses ni Will na kumakanta sa radyo. Tinawag siya ni Mike pero nawala ang boses. Dumugo ulit ang ilong ni Eleven at doon napagtanto ni Mike na ginamit niya ang kapangyarihan niya na buhay pa si Will.
Kinabukasan, nagkunwaring may sakit si Mike para hindi pumasok. Pag-alis ng mga magulang niya, tinawag niya sina Dustin at Lucas. Pero nang dumating sila, hindi mahanap ni Eleven ang signal ni Will. Naghinala si Dustin na guni-guni lang iyon ni Mike at ang narinig niya ay iyak ng sanggol. Sinabi pa niyang dahil may bangkay nang nakuha kagabi, patay na talaga si Will. Si Mike ay hindi maipaliwanag ang bangkay, ngunit naniniwala siyang buhay pa si Will. Hindi makontak ni Eleven si Will dahil mahina ang signal ng radyo sa bahay. Kailangan nilang makahanap ng mas malakas na kagamitan. Ang radio receiver at transmitter ng kanilang guro ang pinakamalinaw na pagpipilian. Ang aparato ay nasa paaralan, kaya kailangan nilang dalhin si Eleven doon, ngunit maaari nitong ilantad ang kanyang pagkakakilanlan. Naisipan ni Mike ng matalinong paraan at binihisan siya ng disgise. Tinulungan ni Dustin at Lucas na pumili ng wig at damit. Kahit babae si Eleven, iyon ang unang beses na nagsuot siya ng ganoon. Ang ganda-ganda niya at hindi may alis ni Mike ang kanyang tingin. Ngunit kailangan nilang mag-focus sa kanilang misyon at nagmadali patungong paaralan. Pagpasok nila, pinigilan sila ng kanilang guro. May ginaganap na memoryal para kay Will at kailangang dumalo ang lahat. Inabot ng guro kay Mike ang susi ng radio room, sinasabing maaari silang maglaro doon pagkatapos ng event, ngunit hindi sa ngayon. Malungkot ang atmosphere sa stadium, at ang bully sa paaralan na laging nang aasar sa kanila ay nakangising nanonood. Galit na galit si Mike. Pagkatapos ng memoryal, matapang niyang hinarap ang bully. Hindi inaasahan ng bully na lalaban si Mike, at handa na sana itong gumanti nang bigla siyang hindi makagalaw. Nahiya ito nang umihi sa sarili sa harap ng lahat, dahilan upang matawa ang mga tao sa paligid. Paglingon ni Mike, nakita niyang pinupunasan ni Eleven ang kanyang dumugong ilong, na pagtanto niyang tinulungan siya nitong maghiganti. Si Nancy, na nakatagpo rin ng halimaw na walang mukha, ay nagulat sa pulis tungkol dito at sa pagkawala ng kanyang kaibigan. Sinuri ng mga pulis ang bahay ni Steve, ngunit hindi nakita ang halimaw o si Nancy. Maging ang kanyang kotse ay nawala na parang bula. Inakala nilang tumakas lang ang kaibigan niya, ngunit tiyak si Nancy na hindi ito aalis nang hindi nagpapaalam. Alam ng dalawang pulis ang tungkol sa party noong gabing iyon at inisip nilang maaaring dahil sa selos kaya umalis ang kaibigan niya matapos makita si Nancy na pumasok sa kwarto ni Steve. Agad itinanggi ni Nancy na may espesyal na relasyon sila ni Steve. Ngunit sinambulat ng mga pulis ang nakakagulat na tanong kung iyon ba ay bago o pagkatapos siyang magpalit ng damit. Nabigla ang ina ni Nancy sa narinig. Pag-uwi, hinarap niya ang anak at napilitang umamin si Nancy. Ngunit mas inaalala niya ang pagkawala ng kanyang kaibigan, kahit walang naniniwala sa kanya. Sa kanyang kwarto, kinuha ni Nancy ang huling litrato ng kaibigan, na aksidenteng kuha at pinunit ni Steve. Maingat niya itong pinagdugtong gamit ang tape. Napansin niya ang anino ng halimaw sa gilid ng larawan. Agad siyang nagtungo kay Jonathan, kapatid ni Will, na namimili noon ng kabaong, at sinabi rito ang tungkol sa nilalang na walang mukha. Dahil nabanggit din ito ng kanilang ina, malabong dalawang magkaibang tao ang parehas na guni-guni. Nabigla si Jonathan at pansamantalang isinantabi ang ideya ng libing. Dinala niya si Nancy sa dark room ng paaralan upang muling i-develop ang litrato. Nang dagdagan ang liwanag, lumitaw nga ang halimaw sa larawan at tuluyang naniwala si Jonathan na totoo ang sinabi ng ina. Samantala, bumalik si Hopper sa presinto upang kausapin ang coroner. Kinumpirma nitong may mga tao mula sa estado na dumating at 6 na opisyal ang naghatid ng bangkay. Nakapagtataka iyon dahil hindi naman sikat si Will tulad ni Kennedy. Pinaghinalaan ni Hopper na may nagkukubli ng katotohanan. Hinanap niya ang opisyal na nagulat ng insidente at binugbog ito. Umamin ang opisyal na binayaran lang siya upang walang makalapit sa bangkay. Wala siyang ideya kung sino ang nasa likod nito. Napansin ni Hopper na may nanonood sa kanila at agad niya itong hinabol, ngunit nakatakas ito sakay ng kotse. Nagtakas din ang opisyal at doon nagtapos ang bakas ng ebidensya. Sa katunayan, hindi itinuring ni E.C. Brenner na banta si Hopper at hinayaan siyang mag-imbestiga habang ipinagpatuloy ang mga eksperimento. Siya at ang kanyang mga tauhan ay pumasok sa pinangyarihan ng insidente, pinapasuot ang isang kalbong lalaki ng makapal na protective suit na may tali. Binuksan nila ang parang laman sa pader at pumasok. Ilang sandali pa, wala nang tugon mula sa loob.
Tinangka ni E.C. Brenner na makipag-ugnayan sa radyo, ngunit ang narinig lang nila ay mga putok ng kuryente, mahinang tunog ng paghinga, at nakakatakot na sigaw. Biglang kumislap ang mga pulang ilaw sa laboratorio, at agad nag-utos si E.C. Brenner ng pagsagip. Ngunit nang hilahin nila ang tali, ang bumalik lang ay dugo ang piraso ng protective suit. Sa paaralan, binuksan ng 4 na bata ang radyo, at umupo si Eleven sa mesa na nakapikit. Bumalik ang eksena sa nakaraan kung saan minsan binigyan siya ni E.C. Brenner ng litrato at inutusang hanapin ang taong iyon at pakinggan ang kanyang sinasabi. Pagkapikit ni Eleven, natagpuan niya ang taong iyon sa isang silid. Biglang namatay ang ilaw at narinig ang boses nito sa radyo. Inulit ni Eleven ang proseso at nilamon ng kadiliman ang paligid. Mula sa radyo, narinig ang mga katok, kasabay ng pagpatugtog ni Joyce ng rock music sa bahay, habang sinusubukang kontakin ang nawawalang anak. Narinig niya ang tinig ni Will mula sa pader ng sala. Ang pag-uusap nilang mag-ina ay narinig din sa radyo ng paaralan. Tumakbo si Joyce palabas ngunit walang nakita. Pagbalik niya, pinilas niya ang wallpaper at nakita ang pader na parang salamin na may pulang laman. Nagsumamo si Will ng tulong, sinasabing nasa madilim siyang lugar na kamukha ng kanilang bahay. Bago pa man siya makapagsalita pa, papalapit na ang halimaw. Bumalik sa normal ang pader at pinaghampas ito ni Joyce gamit ang palakol, ngunit wala siyang natagpo ang butas papunta sa ibang mundo, tanging isang inang nawala ng pag-asa. Samantala, biglang nasunog ang radyo sa paaralan at tumunog ang fire alarm. Kinuha ni Dustin ang fire extinguisher at pinatay ang apoy, saka sila tumakas. Dahil sa sobrang paggamit ng kapangyarihan, hinimatay si Eleven at binuhat siya ng mga kaibigan. Dinala nila si Eleven sa basement ni Mike at pinag-usapan ang sinabi ni Will. Sinabi nitong nagtatago siya sa bahay ngunit malamig at madilim ang paligid. Naisip nila kung nasa ibang mundo nga ito, isang mundong hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Naalala ni Dustin ang Dark Valley, isang alamat tungkol sa madilim na refleksyon ng totoong mundo, puno ng pagkabulok at kamatayan, malapit pero hindi nakikita. Samantala, bumalik si Hopper sa morgue upang tingnan ang bangkay ni Will. Niloko niya ang mga gwardya, ngunit nang hindi pumayag, pinabagsak niya ang mga ito. Nang makita ang bangkay, napansin niyang parang sobrang lambot nito. Binuksan niya ang tiyan at natuklasan na peke lang, puro bulak sa loob. Ngayon ay sigurado siyang buhay si Will. Pumasok si Hopper sa laboratorio ng gabi at ginupit ang bakod. Agad siyang namataan ng mga kamera. Sinubukan siyang pigilan ng manager, ngunit inunahan niya ito at pinatumba. Ginamit niya ang mga AC ng gwardya upang buksan ang pinto. Sa loob, parang maze ang lugar at nakita niya ang kwartong parang pambata, may mga drawing sa pader. Alam niyang iyon ang silid ni Eleven. Nagpatuloy siya hanggang sa makarating sa lugar ng insidente. Nakita niya ang malaking bukol sa pader at nang abutin niya ito, may biglang lumitaw na anino. Napatihaya siya at dumating ang mga gwardya. Tinurukan siya ng pampatulog at nawalan ng malay. Isang umagang maliwanag, nagmadaling umuwi si Jonathan mula sa darkroom. Nabalitaan niyang sinira ng ina ang pader gamit ang palakol. Ngunit dumating ang kanyang ama upang dumalo sa libing. Walang nagawa si Jonathan kundi dumalo rin. Alam niyang peke ang libing ngunit pinanindigan ito. Sa loob niya, may plano siyang patunayan ang lahat. Kinuha niya ang baril at bala, naghahanda upang patayin ang halimaw kasama si Nancy. Wala silang karanasan sa labanan, kaya nagsanay sila sa bahay, isa sa baseball bat, isa sa pagbaril. Pagbalik ni Joyce, tinangka siyang kumbinsihin ng dating asawa na hingin ang malaking danyos mula sa quarry. Ngunit alam niyang wala itong malasakit noong nawala si Will. Nag-away sila, tinawag siyang baliw dahil sa mga ilaw sa bahay, at pinaalis niya ito. Samantala, tinanong ng mga bata ang kanilang guro kung paano makapasok sa mundong kabaligtaran. Ipinaliwanag nito na kailangan ng napakalaking enerhiya upang mabutas ang espasyo't oras at makabuo ng daanan. Ngunit maaari itong sirain ang mga magnetic field at gravity. Hindi nila ito pinansin at pinagpatuloy ang kanilang plano. Kinuha nila ang mga kompas at napansin na nag-iba ang direksyon ng karayom, senyales ng malakas na magnetic field. Ayon sa guro, kung susundan nila ito, maaaring matagpuan nila ang daanan patungo sa kabaligtarang mundo. Naglakad sila ng kalahating araw, ngunit paikot-ikot lang sila.
Pinaghinalaan ni Dustin na may humahadlang at agad na inisip ni Lucas na si Eleven iyon. Palaging may duda siya sa kanya, iniisip na halimaw siya. Nakita niyang may dugo sa manggas ni Eleven. Inamin ni Eleven na hindi ligtas ang kabilang mundo. Ngunit inakusahan siya ni Lucas na taksil at ginagamit lang sila. Hindi naniwala si Mike, ngunit patuloy ang pagtatalo hanggang sa tawagin ni Lucas si Eleven na halimaw. Nainis si Mike at nakipagsuntukan. Dahil sa takot, ginamit ni Eleven ang kanyang kapangyarihan at itinapon si Lucas. Nagalit si Mike at sinabing hindi niya dapat ginawa iyon. Nabigla si Eleven at bumalik sa kanyang mga alaala. Sa laboratorio, ginagamit siya upang magnakaw ng impormasyon mula sa mga Soviet. Isinasawsaw siya sa tangke at pinapatingin sa larawan ng opisyal. Sa isip niya, naririnig niya ang mga salita nito at ipinapadala sa doktor. Ngunit isang araw, biglang may kakaibang tunog at nawala ang opisyal. Natakot si Eleven, sumigaw ng tulong ngunit walang tumulong. Hanggang ngayon, dinadala pa rin niya ang takot na iyon. Pagkaraan, nagising si Lucas na ligtas ngunit nagdesisyong lumayo sa grupo. Nang tumingin si Mike, wala na rin si Eleven. Samantala, nagising si Hopper sa kanyang sofa. Wala siyang sugat ngunit alam niyang minamanmanan siya. Nakita niya ang tago na bug sa lampara. Alam niyang ginagawa ito ni E.C. Brenner. Na-intercept ng lab ang signal ng mga bata, kaya pumunta sila sa paaralan upang siyasatin ang nasirang radyo. Tinawagan ni Hopper ang kanyang dating asawa upang magpaalam at saka nagtungo kay Joyce. Binigyan niya ito ng papel at sininyasan na huwag magsalita hanggat hindi niya natitiyak na ligtas ang bahay. Pagkatapos masiguro iyon, sinabi niyang peke ang bangkay at minamanmanan siya. Naniniwala siyang kinuha ng lab si Will para gawing eksperimento. Ngunit nang ilarawan niya ang kwarto, napagtanto ni Joyce na hindi iyon kay Will, kay Eleven iyon. Maya-maya, si Jonathan at Nancy ay nagpunta sa gubat upang hanapin ang halimaw. Narinig nila ang ungol ng isang usa na sugatan. Bigla itong hinila sa kadiliman. Sinundan nila ang bakas ng dugo at nakita ni Nancy ang isang butas sa puno na may mga laman sa paligid. Pinasok niya ito at napunta sa madilim na mundo. Nakita niya ang halimaw na kumakain ng bangkay ng usa. Tinangkang umatras ni Nancy, ngunit narinig siya ng halimaw. Nagsisigaw siya at narinig ni Jonathan ang boses niya. Nahanap niya ang bag ni Nancy at hinila ito palabas bago magsara ang butas. Takot silang umuwi at sinubukang kumalma. Samantala, si Steve, na nagtatakang malamig si Nancy, ay umakyat sa bintana upang makipag-ayos, ngunit nadatnan niyang tinatakpan ni Jonathan ng jacket si Nancy at doon siya tuluyang nasaktan. Kinabukasan, nakuha ni Hopper ang address ni Terry at pinuntahan ito kasama si Joyce. Laking gulat nila nang ang kapatid ni Terry ang sumagot sa pinto at sinabi sa kanila na 5 taon na silang huli. Nawalan na ng katinuan si Terry at hindi na makasagot ng anumang tanong. Lumabas na 12 taon na ang nakalipas, si Terry ay naging bahagi ng isang mind control group. Ngunit sa Amerika noong 1950 na puno ng droga, karamihan sa grupo ay mga adik. Natagpuan sila ng TA at inalok ng droga at pera kapalit ng kanilang paglahok sa mga eksperimento. Ang mga miyembro ng grupo ay hinubaran at inilagay sa mga tangke ng isolation na puno ng alat na tubig, kung saan nawala ang kanilang mga pandama at sinasabing lumawak ang kanilang isipan. Nagkakaroon ng mga kakayahang lagpas sa limitasyon ng tao o heograpiya. Napilitang sumali si Terry sa mga eksperimento nang hindi niya alam na siya ay buntis. Pagkapanganak niya, idineklara ng laboratorio na siya ay nakunan, ngunit alam ni Terry na nagkaroon siya ng anak na babae na may supernatural na kapangyarihan, kayang magtelepathy at kontrolin ang mga bagay sa malayo. Kinuha ni E.C. Brenner ang kanyang anak at sinanay ito bilang sandata sa politika. Siyempre, walang naniwala sa kwento ni Terry at walang ibinigay na patunay ang ospital. Kalaunan, sinampahan ni Terry ng kaso si E.C. Brenner, ngunit kulang siya sa ebidensya, kaya naghanda siya ng kwarto para sa kanyang anak sa bahay, naghihintay sa pagbabalik nito. Sa nakitang kalagayan ni Terry, na puno ng lungkot si Joyce, iniisip kung babalik pa ba ang anak niyang si Will matapos itong kunin ng laboratorio. Samantala, nagpasya sina Nancy at Jonathan na bumalik upang hulihin ang halimaw at mailigtas ang mga tao, ngunit kailangan muna nilang gumawa ng plano.
Ayon sa tagpo na nakita nila kagabi, naniwala si Nancy na ang halimaw ay isang carnivore na nangangaso tuwing gabi. Lagi itong nag-iisa at napakasensitibo sa amoy ng dugo, kaya kailangan nilang maglatag ng bitag upang maakit ito. Pumunta ang dalawa sa hardware store at bumili ng maraming kagamitan na hindi karaniwang ginagamit sa bahay, na ikinagulat ng may-ari. Hindi nito naiwasang magtanong kung ano ang balak ng dalawang bata sa mga kasangkapan. Sagot ni Nancy, ginagamit iyon sa panghuli ng halimaw. Gayunman, nang umalis sila sa tindahan dala ang kanilang kagamitan, nasalubong nila ang mga kaibigan ni Steve na nang-aasar sa kanila. Nakita nila ang graffiti sa marquee ng sinihan na nagkakalat ng tsismis na malandi si Nancy. Hinarap ni Nancy si Steve at sinampal ito, habang pinagsusuntok naman siya ni Jonathan hanggang bumagsak. Dahil dito, dumating ang mga pulis na nagpapatrol at tumakas ang grupo ni Steve, iniwan sina Nancy at Jonathan na dinala sa presinto. Sa kabilang banda, nakatanggap ng tawag si Sheriff Hopper mula sa isang tauhan at nalaman niyang naaresto si Jonathan. Agad silang tumakbo ni Joyce papunta sa presinto. Sa loob, sinubukan ng isang babaeng pulis na payuhan si Nancy na huwag magpadala sa pag-ibig dahil maaari itong magdulot ng padalus-dalos na desisyon. Sinabi ni Nancy na hindi nobyo si Jonathan, ngunit patuloy siyang tinukso ng babaeng opisyal, sinasabing tanging pag-ibig lang ang nakakapagpabaliw sa mga tao. Tumama ito sa puso ni Nancy kaya siya inamula habang inaasikaso ang sugat ni Jonathan. Sa parehong oras, may kumatok sa bahay ng guro. Ang bisita ay ang mamamatay tao na pumatay sa may-ari ng burger joint. Nawiretap na pala ng laboratorio ang komunikasyon ng tatlong bata na naghahanap sa nawawalang kaibigan nilang si Will. Kaya nagpadala sila ng mamamatay tao na nagkunwaring ibang tao upang malinlang ang guro at makuha ang impormasyon tungkol sa mga bata. Matalino ang guro pero inosente, kaya ibinigay niya ang impormasyon nang hindi muna nagsiyasat. Samantala, hindi pumasok sa paaralan si Mike at nanatili sa bahay habang wala si Eleven buong gabi. Lalo siyang nag-aalala dahil walang kamag-anak ang batang babae sa maliit na bayan at maaaring mapahamak ito. Pinakalma siya ni Dustin, sinabing hindi pa oras para magpanik at matakot. Ayon kay Dustin, lahat sila ay nagkamali, si Lucas ay hindi mapigilan ang bibig at sinisi si Mike sa lahat, samantalang si Eleven ay hindi sinasadyang pinalala ang sitwasyon. Kaya sinubukan ni Dustin na maging tagapamagitan, tinulungan sina Lucas at Mike na magbati at hanapin si Eleven. Nagkasundo ang dalawa at papunta sa bahay ni Lucas. Sinubukan ni Mike mag-sorry pero matigas si Lucas sa kanyang prinsipyo. Pwede silang magbati pero hindi na sila pwedeng makisama kay Eleven. Naniniwala si Mike na gusto lang silang protektahan ni Eleven kaya hindi siya sumang-ayon sa kondisyon. Binigyang diin ni Dustin ang kahalagahan ng pagkakaisa. Dahil kung hindi sila magtutulungan, tatalunin sila isa-isa ng halimaw. Bukod pa rito, si Eleven ang kanilang lakas at hindi nila kayang mawala siya. Sa kasamaang palad, walang nakinig sa mabahong payo ni Dustin. Nagkaroon ulit ng alitan sina Lucas at Mike at nagpasya si Lucas na iligtas si Will mag-isa. Dinala niya ang kanyang mga armas at umalis, sinusundan ang kompas hanggang marating ang gilid ng restricted area ng laboratorio na napapaligiran ng mga bakod. Kinailangan niyang umakyat sa puno at gumamit ng binoculars para obserbahan ang paligid. Laking gulat niya nang madiskubre niya ang ilang puting van na kamukha ng nakita niya sa tapat ng bahay nila. Sa panig ni Eleven, ginugol niya ang gabi sa pagtulog sa kagubatan at nagising na gutom at medyo hilo. Nakakita siya ng supermarket at pumasok. Ngunit nagsimula siyang mag-hallucinate at ang mga taong nasa paligid ay lumitaw na parang mga researcher, kasama si E. Brenner, na hinihikayat siyang bumangon at pumasok sa isang tangke na puno ng alat na tubig. Sa alat na tubig, lumalakas ang kapangyarihan ni Eleven at nagagawa niyang pumasok sa isipan ng iba. Ngunit sa pagkakataong ito, ang lugar na napasukan niya ay madilim. Ang misyon niya ay hindi na magnakaw ng impormasyon, kundi hanapin ang halimaw na nakita niya sa kanyang huling immersion. Biglang may nagtanong sa kanya kung naliligaw siya. Nagbalik siya sa katinuan at napagtantong wala siya sa laboratorio. Matapang siyang kumuha ng pagkain mula sa supermarket at umalis. Pagkaraan, nadaanan ni na Mike at Dustin ang supermarket at nakita ang kaguluhan. Naniwala silang may kinalaman iyon kay Eleven dahil wala pang insidenteng ganito sa bayan sa loob ng maraming dekada. Dahil sa pag-aalala, nagmadali silang pumunta sa gubat,
Ngunit nasalubong nila ang mga bully sa paaralan. At tumakbong para hanggang sa marating nila ang gilid ng bangin na napalilibutan ng mga bully. Pumulot ng sanga si Dustin, handang lumaban, ngunit hinawakan siya ng isa at tinutukan ng kutsilyo sa leg. Ipinilit ng bully na tumalon si Mike sa bangin, kung hindi ay bubungiin nila si Dustin. Dahil sa takot sa kalagayan ng kaibigan, dahan-dahang lumapit si Mike sa gilid ng bangin at tumalon. Habang siya ay bumabagsak, may malakas na puwersang humila sa kanya pataas. Nabigla ang lahat, tila nakakita ng himala. Lumabas si Eleven, dumudugo ang ilong. Sa loob ng ilang sandali, pinagsusuntok niya ang mga bully at pinalaya sila. Sa paningin ni Mike, parang isang diyosa si Eleven, kaysa sa taong may kakaibang kapangyarihan. Ngunit dahil sa labis na paggamit ng kanyang kakayahan, nawalan siya ng malay. Nagising ang kanyang kamalayan sa madilim na espasyo, kung saan nakita niyang kumakain ang halimaw. Bagamat natatakot, lumapit pa rin si Eleven, sinusunod ang utos ni Eve Brenner. Biglang tumingin ang halimaw at ibinuka ang malaking bibig nito na puno ng matutulis na ngipin. Nilukuban siya ng takot at nagwala ang kanyang kapangyarihan. Napuno ng mga pulang ilaw ang laboratorio at nagsimulang mabasag ang isang pader hanggang sa ito ay lamunin ng malaking laman na parang buhay na organismo. Lumabas na si Eleven ang nakabukas ng portal papunta sa Upside Down. Nang magising siya, humingi siya ng tawad kina Mike at Dustin, ngunit hindi nila siya sinisi. Itinuring nila siyang mahalagang kaibigan at magkasama silang umuwi. Ngunit pinagmamasdan sila ng kahina-hinalang van sa labas. Nalantad na ang kinaroroonan ni Eleven at si Eve Brenner, kasama ng mga armadong tauhan, ay umalis mula sa laboratorio. Si Lucas naman, na nasa taas ng puno, ay nakita ang lahat at agad nakipag-ugnayan kay Mike gamit ang walkie-talkie. Sumilit si Dustin sa bintana at nakita ang ilang sasakyan na papalapit na puno ng mga mukhang kriminal. Agad niyang binalaan si Mike at tumakas sila kasama si Eleven at Lucas sa likurang pinto. Nakita ni Eve Brenner ang kanilang pagtakas at hinabol sila gamit ang sasakyan. Nagkaisa ang grupo, ngunit hinahabol sila ng mga sasakyan sa likod at harap. Mukhang imposibleng makatakas gamit ang bisikleta, ngunit ginamit muli ni Eleven ang kanyang kapangyarihan at pinalipad ang isang sasakyan sa ibabaw nila. Naharangan nito ang daan ng mga humahabol at nabigyan sila ng sapat na oras upang makatakas. Nakapunta sila sa isang abandonadong paggawaan ng sasakyan ng ligtas. Ngayon, napagtanto ni Lucas na totoo ang panganib na sinasabi ni Eleven, kaya humingi siya ng tawad at inamin na hindi niya dapat ito ininsulto. Sinabi ni Eleven na ang mga kaibigan ay hindi nagsisinungaling. Inilahad ni Mike ang kanyang kamay bilang tanda ng pagkakaibigan kay Lucas at muling nagkaisa ang grupo. Sa kabilang panig, dumating sina Sheriff Hopper at Joy sa presinto at nakita si Jonathan na nakaposas. Inutusan ni Hopper ang kanyang tauhan na tanggalin ang posas, ngunit sa halip, dinala siya nito sa trunk ng kotse na puno ng mga kasangkapan na ginagamit sa paggawa ng krimen. Napasubo si Hopper sa sitwasyon kaya tinanong niya si Jonathan na magpaliwanag. Wala nang ibang pagpipilian, isiniwalat ni Jonathan ang tungkol sa halimaw. Bago pa man lubos na maunawaan ni Hopper ang sitwasyon, bigla silang nakarinig ng nagtatalo sa labas. Lumabas na ito pala ay ang ina ng bully sa paaralan na nagwawala. Nabali raw ang braso ng bully dahil kay Eleven at gusto nitong humingi ng hustisya sa istasyon ng pulis. Hindi ito gaanong pinansin ni Hopper at pinayagan na lang ang kanyang tauhan na kunin ang pahayag ng mag-ina bago paalisin. Ngunit narinig ni Hopper na binanggit ng bully na ang maisala ay isang batang babae na kalbo at may kapangyarihang magpalipad ng tao. Agad niyang naisip ang nawawalang anak ni Terry at nagtanong pa ng mga detalye hanggang sa tuluyang malaman niya ang tungkol kay Eleven at sa mga pakikipagsapalaran nito kasama ang mga bata. Samantala, hindi pa rin sumusuko si Eve Brenner sa paghuli kay Eleven at sinuyod ang bahay ni Mike kasama ang kanyang mga tauhan. Tinatanong ang mga magulang nito kung itinatago nila ang bata. Walang alam ang mag-asawa at nagalit sa mga ahente ng TSA na bigla na lang sumugod sa kanilang bahay. Alam ng grupo ng mga bata na mga pugante na sila ngayon, kaya pinag-usapan nila kung paano makakapasok sa laboratorio. Ayon sa impormasyon ni Lucas, maaaring may pasukan papunta sa Upside Down doon. Biglang napansin ng mga bata ang eroplanong lumilipad sa langit kaya mabilis nilang itinago ang mga bisikleta sa ilalim ng isang abandonadong bus at nagtago rin sila sa loob.
Di nagtagal, nalaman ni Hopper ang kalagayan ng mga bata at nakipag-ugnayan kay Mike gamit ang walkie-talkie. Natakot si Mike na baka patibong ito, ngunit nang marinig ang boses ni Sheriff Hopper, nagpasya silang sumugal at sabihin ang kanilang pinagtataguan. Ngunit matapos maghintay ng matagal sa loob ng bus, may nakita silang paparating. Mga tauhan pala ito ng laboratorio. Agad silang nagtago at nagmura sa takot. Nasabat ng doktor ang kanilang radio signal at natukoy ang lokasyon nila. Habang bubuksan na ng isa sa mga tauhan ang pinto ng bus, bigla itong sinapak ni Hopper na saka lumabas dala ang kanyang baril. Tumingala sa kanya ang mga bata na may paghanga. Wala nang oras para mag-aksaya, kaya agad silang tumakbo papunta sa bahay ni Will upang muling magtipon. Ipinaliwanag ni na Mike at ng iba pa ang tungkol sa Upside Down at sa mga kapangyarihan ni Eleven. Mahirap paniwalaan para kina Joyce at Nancy, ngunit gusto nilang subukan ni Eleven na makipag-ugnayan kay Will at sa nawawalang kaibigan ni Nancy. Sinubukan ito ni Eleven ngunit nabigo dahil humihina na ang kanyang kapangyarihan sa sobrang paggamit. Gayunpaman, nang makita niya ang bathtub sa banyo, bigla siyang nakaisip ng paraan. Kung magagawa niyang muling likhain ang aparatong may alat na tubig mula sa laboratorio, baka mapalakas niya muli ang kanyang kakayahan. Kaya tinawagan ni Dustin ang kanyang guro alas 10 ng gabi noong Sabado upang tanungin ang detalye sa paggawa ng sensory deprivation tank. Ang guro, na nag-enjoy ng romantikong gabi kasama ang kasintahan, ay tinanggihan siya at sinabing pag-usapan na lang sa Lunes sa paaralan. Ngunit nagpumilit si Dustin at pinuri ang guro, kaya isinakripisyo nito ang romantikong gabi para turuan siya ng malayuan alang-alang sa kinabukasan ng estudyante. Una, kailangan nilang maghanda ng daan-daang kilo ng asin na wala sa tindahan. Wala nang nagawa si Hopper kundi gamitin ang stock ng paaralan na nakaimbak para sa mga snow day. Pinuno nila ang isang maliit na swimming pool ng bata sa sports field ng paaralan at sinuri ang temperatura ng tubig upang masiguro na tama lang. Unti-unti nilang nilagyan ng asin hanggang sa may itlog na lumutang sa ibabaw, hudyat na handa na ang sensory deprivation tank. Inilagay ni Mike ang walkie-talkie sa tabi ng pool, at nagsuot ng pairing si Eleven, matapang na hinarap ang kanyang takot at lumubog sa tubig. Para mailigtas ang kanyang mga kaibigan, pumasok siya sa mental realm gamit ang kanyang telepathic powers. Mabilis niyang nakita ang kaibigan ni Nancy, ngunit patay na ito at may mga nakakakilabot na insekto na gumagapang mula sa bibig. Ang nakakatakot at nakakasukang tanawin ay nagpasigaw kay Eleven sa takot at naging hindi mapakali. Mabuti na lang at naroon sina Joyce at ang iba upang siya ay kalmahin. Pagkatapos, nakita ni Eleven ang taguan ni Will. Pumasok siya roon at nakita ang nanghihinang si Will na nakahiga sa kama. Ipinasa niya ang mensahe ng ina ni Will, sinabing magpakatatag at maghintay ng saklolo. Ngunit bago pa siya matapos, biglang naglaho si Will at ang kanyang taguan, dahilan upang magising si Eleven sa pagkabigla. Matapos matukoy ang lokasyon ng taguan ni Will, agad na tumungo sina Hopper at Joyce patungo sa restricted area ng laboratorio. Pinasok nila ito sa pamamagitan ng pagputol ng bakod, planong pumasok sa Upside Down upang iligtas si Will. Gusto sanang tumulong ni Jonathan, ngunit tinanggihan siya ng kanyang ina, kaya sinamahan na lang niya ang nagdadalamhating si Nancy. Bagamat sugatan ang puso ni Nancy sa pagkawala ng kaibigan, malinaw pa rin ang kanyang pag-iisip. Naniniwala siya na ang pagpasok ni Hopper at Joyce sa Upside Down ay siguradong patibong ng halimaw at maliit lang ang tsansang makaligtas. Plano ni Nancy na maglatag ng bitag mula sa loob at labas, kaya tahimik silang bumalik ni Jonathan sa presinto. Sinamantala nila ang kapabayaan ng night shift officer at ninakaw muli ang mga kagamitang binili nila noon. Ngunit hindi naging madali ang lahat para kay Hopper. Pagkatapos na nakaraang pagpasok nila, pinaigting ng laboratorio ang seguridad. Pagkapasok nila, agad silang pinaligiran ng mga gwardya. Dahil sa dami ng kalaban, wala silang nagawa kundi sumuko. Sa loob ng laboratorio, sinubukang kumbinsihin ni E. Brenner si Joyce, sinabing 6 na tao na raw ang kinuha ng halimaw ngayong linggo, karamihan ay mga bata, at nakikiramay daw siya sa sakit ng pagkawala ng anak. Gusto raw niyang iligtas ang mga ito pati ang anak ni Joyce, ngunit kailangan niya ng tulong. Ngunit alam na ni Joyce ang katotohanan tungkol sa pekeng mga bangkay at nakita na ang pagkukunwari nito. Samantala, sumailalim si Hopper sa mga electric shock at investigasyon.
Sinabi niyang nasabihan na niya ang kaibigang mamamahayag tungkol sa sabuatan ng laboratorio at isisiwalat ito sa publiko. Ngunit inalok niya si Eve Brenner ng isang kasunduan, palayain siya at si Joyce at bigyan ng kagamitan para makapasok sa Upside Down. Kapag nailigtas nila si Will, kakalimutan nila ang lahat ng nangyari rito. Ang layunin ng doktor ay mahuli si Eleven at sinabi ni Hopper na maaari niyang sabihin kung saan ito nagtatago. Ngunit bilang kapalit, dapat niyang tiyakin ang kaligtasan ng tatlong bata. Agad pumayag si E. Brenner. Nakikita sina Hopper at Joyce bilang posibleng test subject sa isang kapaki-pakinabang na kasunduan. Binigyan niya sila ng 2 protective suit upang makapasok sa apektadong lugar at pagkatapos ay pinangunahan niya ang kanyang hukbo upang hulihin si Eleven. Sa loob ng Upside Down, masangsang ang hangin at puno ng nakalalasong gas. Madilim at mamasa-masa ang buong paligid. Hirap si Joyce pagpasok pa lang, kaya paulit-ulit siyang tinuruan ni Hopper kung paano kontrolin ang ritmo ng paghinga. Naalala ni Hopper ang yumaong anak niyang may mahinang katawan at hirap huminga kapag napapagod. Natutunan niyang tulungan ito sa paghinga habang inaalagaan niya ito noon. Hindi niya inakala na makatutulong ito pagkalipas ng mga taon. Pagkaraan ng ilang sandali, natagpuan nila ang taguan ni Will, ngunit sira-sira na ito at wala si Will. Sa kabilang panig, nagsimula ng maglatag ng mga bitag sina Jonathan at Nancy. Isinabit nila ang lahat ng makukulay na ilaw, naglagay ng mga patibong sa sahig, at nagbuhos ng gasolina. Nilagyan nila ng mga pako ang baseball bat para maging spike club at pinuno ang revolver ng bala. Pagkatapos, hiniwa nila ang kanilang palad upang tumulo ang sariwang dugo. Gayon din, naghintay sila ng naghintay, ngunit hindi lumitaw ang halimaw. Sa halip may kumatok sa pinto sa labas. Si Steve pala iyon, namamaga ang mukha. Napagtanto niya ang pagkakamali niya sa insidente ng graffiti at pumunta siya upang humingi ng tawad sa kalagitnaan ng gabi. Bago pa siya makatapos magsalita, napansin niya ang sugatang kamay ni Nancy at inakala niyang si Jonathan ang nanakit sa kanya. Bigla siyang sumugod, handang makipag-away kina Nancy at Jonathan at sinubukang paalisin ito. Sa sandaling iyon, nagsimulang kumurap ang mga makukulay na ilaw at gumapang mula sa kisame ang halimaw na nagpagulat sa tatlo habang nagtago sila sa isang maliit na silid. Biglang tumahimik ang lahat sa labas at naglaho ang halimaw. Wala ni isa sa mga patibong ang na-activate. Takot na takot si Steve, sinarado niya ang pinto at tumakbo palayo. Pagdating niya sa kotse, nakita niyang muling kumukurap ang mga ilaw sa loob ng bahay. Matapos mag-atubili sandali, bumalik siya at hinampas ang halimaw gamit ang pamalong may pako. Nabigla ang halimaw at sandaling natigilan. Natapakan nito ang patibong at agad na sinindihan ni Jonathan ang gasolina. Nilamon ng apoy ang halimaw, napasigaw ito sa sakit, ngunit nang maapula ang apoy, tanging isang sinunog na binti at nadarang na sahig ang naiwan. Nakatakas ang malubhang na sugatang halimaw. Sa loob ng Upside Down, natagpuan ni Joyce ang sarili niyang bahay. Pareho ang mga kasangkapan tulad ng sa totoong mundo. May mga bakas ng dugo ng halimaw sa pasilyo na humahantong sa pinto. Napagtanto ni Hopper na sugatan ang halimaw, at kahit hindi niya alam kung bakit, sinundan niya ang bakas ng dugo papunta sa lungga nito. Samantala, nasa stadium pa rin ang mga bata. Napansin ni Mike na wala sina Nancy at Jonathan. Naramdaman niyang hindi sila dapat manatiling walang ginagawa at kailangang kumilos. Ngunit hindi sumang-ayon sina Lucas at Dustin dahil mga pugante sila at hinahanap ng masasamang tao sa labas. Mas masama pa, nanghihina si Eleven dahil sa madalas na paggamit ng kanyang kapangyarihan at hindi pa lubusang nakakabawi. Iginiit ni Hopper na magtago sila at siguraduhin ang kanilang kaligtasan, kaya napilitan si Mike na isuko ang ideya ng pagkilos. Natagpuan ng mga bata ang kantina at naghalungkat sila sa refrigerator upang makahanap ng sapat na pagkain. Inamin ni Mike kay Eleven ang kanyang totoong nararamdaman. Kapag natapos na ang lahat, ipapaliwanag niya ang lahat sa kanyang mga magulang at ibibigay kay Eleven ang sarili nitong kwarto. Ngunit tinanong ni Eleven kung magiging kapatid ba siya nito. Sinabi ni Mike na hindi iyon maihahambing. Hindi naintindihan ni Eleven at hindi alam kung anong palaisipan ang tinutukoy ni Mike. Upang ipaintindi ito, lumapit si Mike at hinalikan si Eleven. Sa halik na iyon, biglang naunawaan ni Eleven ang damdamin ni Mike. Sa sandaling iyon, may mga ilaw ng kotse na lumapit mula sa labas.
Inakala ni Mike na bumalik na si Nancy, kaya masigla siyang tumakbo palabas upang salubungin ito. Ngunit sa kanyang pagkagulat, nakita niya si Eve Brenner na may kasamang grupo ng mga tauhan na nakapalibot sa lugar. Tumakbo ang mga bata patungo sa mga labasan, ngunit binabantayan lahat ng mga iyon. Para silang mga pagong sa loob ng garapon. Sa tamang oras, ginamit muli ni Eleven ang kanyang kapangyarihan, pinatumba ang mga masasamang tao. Ngunit agad din siyang nawalan ng malay dahil sa sobrang pagod. Dumating si Eve Brenner at ang kanyang mga tauhan, ngunit biglang kumurap ang mga ilaw. Lumalabas na nakatawag ng halimaw ang malaking dami ng dugo. Sinamantala ng mga bata ang kaguluhan upang buhatin si Eleven palayo, habang ang iba ay nagsimulang mamaril sa halimaw. Ngunit parang hindi tinatabla ng bala ang halimaw, at mabilis nitong pinatay si Eve Brenner sa isang talon lang. Sa sandaling iyon, naiwan ng walang bantay ang lungga ng halimaw. Madali lamang nakapasok sina Hopper at Joyce. Mas masangsang pa ang hangin dito, at napuno ng madulas na mga laman na nakapulupot sa maraming buto. Nakabalot din si Will sa mga piraso ng laman, may kung anong bagay sa kanyang bibig. Marahas itong hinugot ni Hopper, at nadiskubre niyang isang nakakadiring nilalang iyon. Binaril niya ito at saka hinila palabas si Will. Hindi na gumagalaw si Will noon, kaya agad siyang niresusitahan ni Hopper. Ilang sandali pa, umubo si Will at nailuwa ang nilalang, saka muling nagkamalay. Walang sinayang na oras si Hopper at nilagyan siya ng oxygen mask. Samantala, hinahabol pa rin ng halimaw ang mga bata. Napilitan si Lucas na gamitin ang kanyang tirador, ngunit parang walang epekto ang mga bato. Palapit na ng palapit ang halimaw, at nang maubos na halos ang kanilang mga bala, ginamit ni Lucas ang buong lakas upang bitawan ang tirador. Lumipad ang bato at sa isang iglap, tumilapon ang halimaw, bumangga sa pisara ng isang silid-aralan. Sa sandaling iyon, lumabas si Eleven mula sa likuran nila, muling dumudugo ang ilong. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang iligtas sila. Hindi pinansin ni Eleven ang mga pagtutol ni Mike at lumapit siya sa halimaw. Bago niya gawin ang huling hakbang, tumingin siya kay Mike at nagpaalam. Sa kanya ginamit ang lahat ng natitirang lakas at pinalabas ang kanyang kapangyarihan. Kasabay ng mga sigaw ng halimaw at pagkurap ng mga ilaw, tuluyang naging abo ang halimaw. Ngunit nang tumahimik ang lahat, wala na si Eleven at napaiyak na lang sina Mike at ang iba sa kawalan. Makalipas ang ilang sandali, sinagip sila ng lokal na pulis at agad na niyakap ng kanilang mga ina ang mga bata. Marahil ang tanging nagawa ni Mike ay ilubog ang mukha sa balikat ng kanyang ina at umiyak. Samantala, dinala si Will sa ospital para gamutin at sabik siyang dinalaw ng kanyang mga kaibigan. Masigla nilang ikinuwento ang kanilang kamangha-manghang karanasan na para bang dumaan sila sa isang napakalaking pakikipagsapalaran. Pinagmamasdan sila ni Nancy, ngunit hindi niya maramdaman ang kasiyahan sa muling pagkikita. Bagaman natalo na ang halimaw, hindi na kailanman babalik ang kanyang kaibigan. Mabigat ang loob niyang lumayo. Sa kalaliman ng gabi, naglakad-lakad si Hopper sa kalsada habang naninigarilyo. Biglang lumapit ang isang sasakyang pag-aari ng gobyerno mula sa likuran. Itinapon niya ang sigarilyo at sumakay sa kotse, voluntaryong nakipagtulungan sa nagpapatuloy na investigasyon. Makalipas ang isang buwan, muling nagsama-sama sina Mike at ang kanyang mga kaibigan sa basement. Sa pagkakataong ito, naglaro sila ng buong araw, walang istorbo mula sa kanilang mga magulang. Maghapon silang naglaro, hinarap ang maraming pagsubok, at sa huli ay natalo ang huling kalaban. Ngunit hindi pa rin magamot ng laro ang kalungkutan ni Mike. Tumingin siya sa taguan ni Eleven na pagtantong wala na roon ang mabait at inosenteng batang babae. Pagkatapos, tinawag ni Jonathan ang kapatid niyang si Will pauwi dahil malapit na ang Pasko. Bawat bahay ay may makukulay na ilaw at naghanda si Nancy ng regalo para kay Jonathan. Nang buksan ito, nakita niyang isang kamera ang laman. Ngunit hindi si Jonathan ang pinili ni Nancy, bumalik siya sa mga bisig ni Steve. Sa araw ng Pasko, pumunta si Hopper sa gubat at nag-iwan ng kahon ng candy at waffles sa isang kahoy na kahon, tila isang regalo para sa isang tao. Sa parehong oras, naghanda si Joyce ng masaganang hapunan upang ipagdiwang ang Pasko kasama ang kanyang 2 anak. Bago pa sila kumain, nakaramdam ng pagkahilo si Will at pumunta sa banyo, ngunit bigla siyang nagsuka ng isang kakaibang nilalang.
Biglang nagbago ang paligid, naging malamig at madilim na parang nasa upside down, ngunit agad din itong bumalik sa normal. Tila isang guni-guni lang iyon ni Will. Habang unti-unting lumalayo ang kamera, bumabagsak ang mga nyebe sa labas, habang ang loob ng bahay ay nababalot ng mainit na dilaw na liwanag. Mukhang payapa at masaya ang muling pagkakabuo ng pamilya. At dito na nagtatapos ang unang season, paabutin natin ng 500 likes para sa season 2. Maraming salamat sa panonood.